Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Rosemar at saka si Rendon Labador, diniklara na pong persona non grata dito po sa buong lalawigan na po ng ng Palawan, no, hindi lang po sa Coron. Pag-uusapan din po natin ito pong panibagong agresyon ng Chinese ship dito po sa supply mission natin sa Ayungin Shoal na nagresulta po ng nasugatan po o nabalian o naputulan daliri ang isang navy, no? Kailan po matatapos kaya itong agresyon na to ng China? May gagawin na po ba ang gobyerno ng Pilipinas? Bakit po parang ano lang no? Parang 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 pamigay buhay po ba sa mga sundalo natin? Wala pong malinaw na ano no na direction. Ito pong ating foreign relations. Sana po lumantad na nga yung US, no? Nakakaawa po yung mga Pilipinong sundalo natin. Sana po malinaw na sa lahat, no? Kung ano po yung magaganap. Pasensya na kayo kung pang madaling araw na edisyon na naman tayo. Bumalik na po kasi tayo sa kuta. Na-traffic po kasi kami. Masyado kaming na-traffic. Dito po sa ewan ko masyadong traffic po yung mula anyways, tapos nakatulog tayo. Mula po bukas, regular na po yung ating magiging program, no? Kasi siyempre mula Hong Kong, tapos nagkaroon po tayo na maisog rally sa Pampanga, hindi po regular. Ibig sabihin po na regular, wala pa wala pa rin po tayo regular na oras. Okay, yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. I-real talk po natin tong mga senador at mga iba pang unahin po muna natin tong bidang-bidang si Risa Ontiveros, no? Sabi po ng mga mahihinang yutak na mga kalaban po natin, no? Bakit daw si Baste mas kinampihan pa raw si Risa Ontiveros na kalaban ng pamilyang Duterte kaysa po dito kay Senator Bongo. Hindi po siguro nila naunawaan yung ibig sabihin ni Senator Baste tuloy, ni Baste, no? Ang gusto po ni Mayor Basteng sabihin, buti pa si Risa Ontiveros consistent, no? Consistent sa pagiging kaaway, no? Sa pagiging kaaway sa mga Duterte. Consistent siya. Kalaban niya ang Duterte, yun ang ine-expect sa kanya na kalabanin niya yung mga Duterte. Unlike si Bongo, inaasahan na kakampi siya ng mga Duterte. Kung panahon ng kagipitan, doon po inaasahan na siya po ay isa sa mga magtatanggol, no? Sa Davao City, sa mga Duterte, sa mga kaibigan ng mga Duterte. Yun po yung ibig sabihin, no? Ni Mayor Baste. Hindi po yung kumakampi siya kay Risa Ontiveros. Ibig sabihin, as expected, kung kalaban ka ng mga Duterte, gumagampan po ng tungkulin niya bilang kalaban itong si Risa Ontiveros, no? Matapang siya, maisog siya na kumakalaban sa mga Duterte. Kasi yun yung ano niya, yun yung brand niya. Yun po yung point lang doon, no? Kasi dami nagtatanong bakit parang pinuri pa raw
Pinuri pa raw si Risa Ontiveros. Speaking of Risa Ontiveros, may sinabi po siya rito at may challenge tayo sa kanya, no? Sabi niya, basta may pogo, may connection sa scam. Sabi ko nga, lahat ng pogo masama. Oh, di ba? There is no differentiation between bad pogo or good pogo. Pogo. It seems that pogo are deliberately tapping former and present officials. They can easily corrupt. Alam ng pogo na malaking kahinaan ng Pilipinas ang korupsyon, kaya sinasamantala nila ito. Ayan. Yan po ang pahayag. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Risa Ontiveros, kung sa tingin niyo po ay masama po ang pogo, ano po yung batas ninyo na ginawa para maging ipagbawal ang pogo? Yun po yun eh. Kasi po, real talk po tayo. Ang trabaho nyo, hindi maging korte. Ang trabaho ng Senado ay hindi kayo korte na huhusgahan nyo yung mga tao kung guilty or not guilty. Gumawa po kayo ng batas. Kung kayo'y naniniwala, no, na ang pogo po ay wala pong bad and good pogo, puro masasama ang pogo, puro kasamaan po ang pogo, di magpasa kayo ng batas na ipagbawal ang pogo sa Pilipinas. Yun lang po yung para mapatunayan po na yung ginagawa ninyo ngayon, may kinalaman sa pogo, ay hindi po para usigin ang mga Duterte. Kasi yun po yung nakikita ng sambayanan eh. Pinasasama nyo yung pogo, tapos iugnay nyo sa Duterte, pasasamain nyo na naman yung Duterte. Sabi mo, walang kabutihan ng pogo. Di ipagbawal nyo. Tapos, para tapos na po yung usapan dyan. Pinasisimple lang natin eh. Di ba? Pinasisimple lang po natin yung mga bagay-bagay. Okay? Kung ayaw natin ng pogo, ipagbawal natin ang pogo, gumawa kayo ng batas na bawal na ang pogo sa Pilipinas. Pogo lang dati yan eh. Bigkas ni Risa Ontiveros, pogo. Okay. Speaking of investigasyon, eto na naman po, no? Si House Deputy Majority Leader, Axis Party List Representative Erwin Tulfo has sought a congressional investigation on the reported influx of Chinese in the country using retirees and investors visa. Alam niyo po, ang dami na nakasalang ngayon, no? Congressman Erwin Tulfo, napakarami na pong nakasalang na investigasyon sa Kongreso, no? Meron kayong investigasyon sa AJK, may investigasyon kayo sa Dengbaksya, hindi pala Dengbaksya, yung Parmali, may investigasyon kayo sa, may isa pa eh, Pogo ba? Basta may isa pa sila investigasyon. At lahat po ng investigasyon ninyo, nakapokus po kayo sa paninira kay Duterte. Mawalang galang na po mga congressman. Ngayon may bago na naman kayo. Using retiree. Sana, kung may nakita kayong problema, paglutas po ng problema. At sana, kung meron po kayong isasalang sa Kongreso, yung mga tunay pong problema, halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa, no? Hindi nyo po to ka-house. Ayaw pong imbestigahan ng Senado. Baka gusto nyo kayo na mag-imbestiga dyan sa Senate building. Napakalaki po ng halaga. Nagsimula, kung hindi tayo magkakamali, wala pang 10 billion. Ngayon po, 23 billion na. Bakit po, no? Lahat ng investigasyon ninyo, iniuugnay nyo lang para pasamain si Duterte. Bakit po hindi yung sa ngayon? Yung problemahin natin yung mga problema ng bayan ngayon. Ibig po ba niyong sabihin, kayo mga congressman, create kayo, binoto kayo para siraan lamang ang mga Duterte? Hindi ba pwedeng mag-imbestiga
o gumawa po kayo ng mga batas, pag-usapan po ninyo, paano nyo po tutulungan yung Pilipinas? Ano ang solusyon nyo sa tumataas na presyo ng bilihin? Ano ang solusyon nyo sa kawalan ng trabaho? Panay po, okay lang sana o nag-imbestiga kayo. Kung masama po mga incheck, palayasin nyo. Gumawa kayo ng batas. Ipagbawal nyo. Alam ko na yan eh. No? Ay talaga naman lagi number 1 ng Duterte sa survey. Alam nyo kayo, kayong mga BBM supporters, mabuhay po tayo sa katotohanan. Nababasa na po yan sa dyaryo. Hindi po ba kayo naniniwala na kahit hindi kayo maniwala sa survey, wag nyo pong questionin yung balita mismo. Ang kino-question nila yung number 1 daw lagi sa survey yung mga Duterte. Ano po bang mali doon sa wag sabihin nyo na lang, hindi kami naniniwala sa survey. Pati ba naman yung number 1 yung ano magagawa nyo yan po balita? Wag nyo pong i-deny. Pati balita, dinideny nyo eh. Balita po. Balita na yan eh. I-deny nyo pa sa sarili nyo. Ano ba nung ang pwede nyo pong sabihin, tuturuan ko na kayo ng proper na pag-iisip ha. Kung ayaw nyo sa mga Duterte, ganito dapat sinasabi nyo. Hindi kami naniniwala sa survey. Pwede pa yung tanggapin. Pero yung kukwestiyonin nyo na, number 1 daw ang survey yung mga Duterte. Ano magagawa nyo kung number 1 talaga? Magpakalye survey kayo ngayon. Tanungin nyo yung mga tao. Takot kayo, no? Kayo nagpauso niyan. Mga BBM supporter nagpauso ng kalye survey. Bakit hindi kayo magpakalye survey ngayon? Tanungin niyo yung mga tao. Wala nagpapakalye survey sa kanila ngayon. Okay, balik po tayo rito. Mag-iimbestiga na naman kayo, no? Ng mga bagay-bagay. China na naman. Tama naman po yun, no? Bakit po kayo uungkati? Ito mismo, imbestigahan niyo yan, no? Anong ginagawa ng gobyerno natin sa China? Okay. Punta na po tayo rito, no? Ang dami na po nakasalang eh. AJK, yung Parmalee na naman. Ano pa yung isa nakasalang? Meron pa isa nakasalang eh. Kay Pangulong Duterte. Inuugnay na naman si Pangulong Duterte. Wala ba talaga kayong kakayahang gawin? Hindi, talaga bang ang gobyernong ito ay anti-Duterte lang? Yun lang po ang gagawin ninyo? Palalabasin nyo lang na masama si Duterte? Yan po, dilaw na dilaw pong moves yan eh. Uulit-ulitin ko po yan kasi inuulit-ulit nyo lang yung ginagawa nyo eh. Pag siniraan nyo po yung mga Duterte, hindi po ibig sabihin niya na naglilingkod kayo sa taong bayan. No? Kinakailangan po, kung mag-iimbestiga kayo, yung mga corruption ngayon. Halimbawa, wala ba nag-imbestiga sa inyo kung ano po yung nangyari at bakit kinuwanan ng pondo? Sabi ni Roque, 80 billion. O baka gusto niyo imbestigahan din si Roque. Baka gusto niyo rin. Hindi ako magugulat kung bigla isasalang nila si Roque. Doon sa companion ni Roque. Ito talaga si Roque. Pati, kita nyo sila, yung pinipid sa kanila, no? Baluktot na eh.
may mga survey, number one mga Duterte sa lahat ng survey, number one ng mga Duterte, Sara Duterte, Tatay Digong. Pag tumakbo po si Baste, number one po yan. Pag tumakbo sa senador si Baste, number one po si Baste na senador. Hindi nyo ba alam yun? Ganun po kapopular yung mga Duterte. Lalo silang nagiging popular dahil sa inis sa inyo. Sinisiraan nyo pa sila. Alam nyo po, yung nagawa ng Duterte, hindi nyo po matotokes yan. Una, saan nyo sila sinisiraan? Sa traditional media, di ba? Sa mga media nyo sila sinisiraan. Yung mga Duterte. Ito po ang balita sa media. Ha? Ano po ang balita? Sabi rito, ito po yung sinabi natin nung nakaraan nung tayo po ay nag-speech. Nag-speech eh. Yung mga biglaang speech natin doon sa mga press con ni Ka Eric. Ito po, balita po sa TV Patrol. Lumalabas sa isang pag-aaral na social media ang pangunahing ginagamit ngayon ng mga Pilipino sa pagkonsumo ng balita sa halip na TV, radyo o dyaryo ayon sa isang pag-aaral. Kita nyo? Social media na po. Kahit siraan nyo po sila sa mga dyaryo, TV, radyo, wala na po nakikinig dyan. Meron nakikinig. Baka sabihin nyo na wala na raw nakikinig eh. Hindi, ang ibig ko pong sabihin, yung dating ang pinagkukunan natin ng balita, yung radyo, TV at dyaryo, ngayon po, social media na. Ayan no, hindi kami nag-aral niyan. Binalita yan ng TV Patrol. May mga paliwanag yung mga eksperto. Ang gagaling ng mga eksperto magpaliwanag. Ang mga eksperto natin sa Pilipinas, wala sa hulog din. Simple lang po yan. Ang media natin, ang traditional media natin, namimili sila ng balita. Yung balita na papabor sa kanilang pinapaboran. Yan, matagal na nilang ginagawa yan. Pero ngayon, dahil malakas na po ang social media, ayon nga kay Baste, dun sa Maisog Rally, no? Tinatry pa rin nila na kontrolin yung mga balita. Tinatry pa rin nila katulad ng ginagawa, yung mga media, kontrolado pa rin nila. Pero ang hindi nila mapipigilan yung social media. Yun ang nagbabalita. Kami po ang nagbabalita ng mga hindi nyo mapapakinggan sa kanila. Wala nagbabalita na speech ni Baste Duterte. Pero nakarating na sa inyo lahat. Napakinggan nyo na lahat. Yung hinanakit ni Baste Duterte, napakinggan na lahat kay Bongo. Napakinggan na lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang parte ng mundo. Social media na. No? Kaya kahit siraan nyo na siraan, mag-imbita kayo ng sandamakmak na media dyan. Sirain nyo na siraan yung Duterte. Kaya pong tablahin yan ng mga Duterte vloggers. Di ba? Kaya na yan. Kayang ipagtanggol ng mga Duterte vloggers yung mga Duterte. Kaya number one pa rin sa survey. Ano sabi ni Baste? Ang lalaki ng pagmumukha nyo, namimigay kayo ng ayuda. Ginagamit nyo, hindi nyo naman pera yan. O may nahiya na raw. Ewan ko kung sino yung nahiya. Nagtanggal na raw ng mga malalaking pagmumukha sa pagpamimigay ng ayuda. Tignan nyo kung yung noong araw, kaya totoo yun eh. Totoo po yun. Yung sinasabi nitong balita sa TV Patrol na social media na ngayon ang pinanunuoran ng mga tao. Bakit po totoo?
Putya, kung sa traditional media lang tayo nanonood, number one na siguro ngayon si Martin Romualdez. Panay puri nitong mga media eh. Ganda ng ginawa, wala naman ng mga balita. Pero hindi po iniintindihan ng mga social media. May nagbabalita po bang vlogger sa mga ginagawa ni Martin Romualdez? Martin, busy. Imbis na i-promote si Martin, busy yung kanyang mga vlogger sa pagpo-promote sa mga Duterte. Kaya number one ng mga Duterte. Bukang bibig ng mga vlogger. Wala pong binabayarang media ang mga Duterte. Hindi na po binabalita yung mga Duterte sa traditional media. Ini-ignore na eh. Ini-ignore na po sila. No? Ng traditional media. Ayaw na pong i-promote kung ano man yung ginagawa. Sino po nagpo-promote? Yung mga vlogger. Yung mga pro-admin vlogger. Ayan, pinopromote nyo ng pinopromote. Pinopromote nila si Baste. Kaya si Baste, pag tumakbo, number one yan. Bakit? Pinopromote ng mga pro-Duterte vloggers at pinopromote ng mga anti-Duterte. Actually, hindi kayo pro-admin eh. Kayong mga BBM vloggers, Martin Romualdez vloggers, hindi kayo pro-administration vloggers. Anti-Duterte vloggers kayo. Wala naman kayong pinagmamalaking mga ginawa ni Pangulong Marcos eh. Sa bagay, mahirap po yun. Okay, balikan natin. Speaking of vloggers, kamakailan lang pinupuri nitong vlogger na to, si Rendon Labrador. No, kamakailan lang din. Di ba? Pinupuri ni Rendon Labrador, ni Makagago. Yan ang mga uri ng vlogger na pumupuri kay Martin. Panay panggagago. Tignan niyo yung sinabi ni Makagago. Hindi ba kayo nasasaktan? Jaret at Abe? Hindi ba kayo nasasaktan na kinakailangan pa mag-import ng mga katulad ni Makagago na highest paid? Highest paid, umamin, pinagmalaki na binabayaran siya, highest paid siya. Hindi ko sinabing kung sino nagbabayad Basta siya nagsabi highest paid. Teka lang, tanong ko lang sa mga congressman at mga senador. Matinding revelasyon yun Yung sinabi ng vlogger na si Makagago. Bakit hindi nyo po imbestigahan? May nagbabayad pala sa mga vlogger. Highest paid. Walang investigasyon kay Makagago. Tinatanong ko lang. Hindi po ba nyo tatanungin kung kaninong pera yung binayad kay Makagago? Sino nagbayad? Baka pera ng taong bayan yung binayad kay Makagago. Umamin eh. Bakit nga tahimik na ngayon si Makagago? Eto pa, isa, kamakailan lang prinomote. Persona non grata po. Persona non grata to si Rendon. Hindi ko sinasabing bayaran niya si Rendon. Pero ang sinasabi ko, pinopromote niya si Martin. Tignan mo. Tignan mo nga naman yung mga nagpo-promote kay Martin. No? Buti pa kasi itong mga to. Hindi ba kayo nagtataka bakit kinakailangan pang yung mga walang kinalaman sa politikang katulad ni Rendon at iba pa. Yun pa nagpo-promote kay Martin. Hindi i-promote ng mga vlogger ng pro-admin vlogger
Ngayon po, persona non grata, dineklara po ng Palawan. Una, Coron lang eh. Coron lang po yung gustong magdeklara ng persona non grata. Pero, ngayon po, dineklara na si Rendon at saka si Rosemar at iba pa nilang mga kasama. Ang tatapang eh. Lumusob sa yung Coron ba city o munisipyo? Lumusob sa munisipyo at pinagduduro yung mga tao ron. Sana sa mga matatapang na ano no, na mga munisipyo nyo ginawa yan no. Yung duduruin. Duduruin niyo yung mga tao sa munisipyo. Narinig ko pa isa eh. Anong walang bayad? Yung 4,000 na huling pera ko, binigay ko. Kung ano man yung dahilan nun, nung pagwawala nila, wala kayong karapatan na pumunta sa isang lugar, no? Para abalahin yung mga tao. Mga naglilingkod sa gobyerno. Nakita ko dinuro-duro yung babae. Kaya kayo persona non grata. Nagsorry pa po sila. O yan ang mga sumusuporta kay Martin. Katulad ni Rendon. Yan yung na-attract. Si Nino, sila Rendon, si Makagago. Yan yung nagpo-promote. Alam na this. Punta po tayo rito sa mainit na issue. Ngayon po, ang nagdeklara po ng persona non grata, buong lalawigan na po ng Palawan. Hindi po papayag yung mga taga-Palawan na dadayo doon, yung mga vlogger at babastusin yung kanilang mga tauhan. No? Kaya po sila persona non grata. Mga ano sila, no? Nagdeklara yung Palawan na ayaw namin sa grupo na yan, Rosemar. Hindi ko alam yung Rosemar na yan. Hindi ko kilala yan. Parang sikat kasi laging sinasama. Rendon. Kilala ko si Rendon dahil ano yan eh, sausawero. Sausawero sa mga issue ng artista. Pero yung Rosemar, hindi ko po talaga kilala yan. Ang alam ko dyan, parang may kakompetensya ba ni ano yan, ni Diwata sa mga lugaw-lugaw. Pasensya. Wag niyo pong ugaliin yan. No? Yung mag-asta kayo na mas mataas pa kayo sa matungkulin doon. Ang tatapang, no? Porket tama naman yung si Rendon una nagsabi niya, nalaos na yung ano eh, yung traditional media. Social media na yung uso, di ba? Tama naman yun. O, ayan, pinatotohanan ng ano yan, ng balit ay nung survey. Hindi po survey, pag-aaral mismo. No? Hindi lang po survey. Kung sa Pilipinas pa yung gawing survey, mas lalo dito sa Pilipinas. Ang mga Pilipino talagang wala na. Masikat na yung mga social media personality. Ang mga dinudumog, yung mga social media na, hindi na yung mga artista. Kaya mahusay si Coco Martin eh. Alam nyo? Alam niyo yun na si Coco Martin, ganun ka henyo rin eh. Sikat yung mga social media personality, kinukuha niya sa Batang Quiapo, di ba? Hindi lang mga artista, pati mga social media. Oh, di ba? Marami po sa social media, lalo na yung ano, yung mga joke-joke o kung ano, mahilig mag-artista. Okay. Hindi po sila kinundina, hindi po sila pinersona non grata dahil sa kanilang mga binibenta o kung ano pa man, no? Mga bukod po sa pagiging social media personality, mga
Negosyante yan eh. Sila po ay persona non grata dahil dinuro-duro nila yung mga tauhan ng munisipyo. Nakala mo nagwawala, lumusob sa munisipyo. Tapos nagsorry po sila, hindi na po pwede. No? Ban na sila dyan sa Palawan. Hindi po sila katanggap-tanggap. May mga nagtatanong, Boss Badong, pag persona non grata ba, ay huhulihin ka pag nagpunta ka sa Palawan? Hindi po. Pero pwede kang ipagtabuyan. Alam niyo, hindi ka hulihin. Pero ipagtatabuyan ka ng mga tao. Parang sa pamilya, ayaw namin sa'yo, ayaw ka namin. Actually, hindi po siya yung ano po yan eh, pagdedeklara ng ayaw namin sa inyo. Huwag kayong pumunta rito. Sa mga maginoong tao, mas nakakahiya po yun kaysa sa kaso-kaso. Di ba? Mas nakakahiya na ideklara ka ng isang lalawigan na persona non grata ka. Hindi po tayo nag-ano ng mga boycott dito. Hindi po pangdilawan po moves yan eh. Okay. Yung kumbaga pag naroon kayo, bawal kayo rito. Masama ang ugali nyo, hindi kayo Okay. Punta po tayo rito sa tampok na balita natin. Ito po, lumalala na po talaga, no? Alam niyo yung kawalan talaga ng ng yung anong tawag dito? Kung susukatin niyo po yung gaano ka epektibo yung isang leader, no? Hindi po yung sa ganda ng mga pinapangako, ganda ng mga sinasabi. Sa akin, dalawa eh. Yung mga nagawa, di ba? Hindi po yung mga pinangako. Pinakamadali po yung mga pinangako eh. Yung mga ginagawa po ngayon, puro pangako pa eh, di ba? May mga pwede po bang maipagmalaki si Pangulong Marcos sa kanyang 2 taon? Meron naman po. Yung mga tinuloy niyang proyekto ni Pangulong Duterte, kaya niya pong ipagmalaki yun. Kasi kung hindi niya naman tinuloy yun, di sayang lang. Kaya nga ngayon, tinuloy niya yung di ba, yung papunta ng Cavite na LRT, LRT ba o MRT yan? LRT, tinuloy niya yan. Very good. Yung pong subway, tinuloy niya. Yung pong NTFL CAC, tinuloy niya. Wala pong problema sa mga tinuloy. Di ba? Kasi itutuloy mo na lang eh. Alam mo, hindi kami nag-expect sa iyo ng kung ano pang mga mag-aala Duterte ka, Mr. President. No? Ang ine-expect lang namin yung sinabi mo na itutuloy mo yung mga ginawa ni Pangulong. Tignan mo, yung mga tinuloy mo, effective. Approved ng mga tao. Tinuloy mo lang eh. Pero yung mga hindi mo tinuloy, doon tayo may mga problema eh. Hindi mo tinuloy yung friends to all, enemies to none. Yan po, Mr. President, yan po ang pinakamalaking yung problema. Dalawa sa pinakamagandang programa ni Pangulong Duterte, no? Yung war on drugs at saka tong friends to all, enemies to none ay hindi nyo tinuloy. Yung war on drugs ni Pangulong Duterte, yan po, nagresulta po yan ng kapayapaan sa mga kapaligiran, sa mga komunidad. Yung war on drugs ni Pangulong Duterte, nagpakita po yan ng kahusayan niya bilang leader. Kinilala po siya ng buong mundo. Kung ganyang kagaling yung leader nila na kayang puksain yung mga kriminal, very willing kasi wala pong nagtagumpay pa na war on drugs sa buong mundo eh. Si Pangulong Duterte yung pinakamalapit sa katotohanan eh.
Bumilib yung mga tao. Nagresulta po yan ng pagpasok ng mga investors. Yung friends to all, enemies to none, grabe po impact niyan. Yung dating magulong West Philippine Sea, naging payapa. Mali po yung sinasabi nyo na si Duterte baw lang ng baw sa China. Yung pogo nga eh. Sabi ng sa China, iban mo yan eh. Sabi ni Duterte, kailangan namin ng pera. Maraming may papasok na pera sa amin yung pogo. Legal. Yun legal. Iba po yung legal na pogo. Mali po dyan si... Pag legal po yung pogo, pwede mong ma-check. Papayag sila dahil legal sila eh. So, ibig sabihin, nagresulta rin po to, yung friends to all, enemies to none, yan po ang nagresulta ng build ni Pangulong Duterte. Golden age of infrastructure. 6 years, walang humpay na pagawain. Kung maraming pagawain, maraming may trabaho. Yung mga investors, hindi po kinakailangan umikot ni Pangulong Duterte. Nakikita nila, putya, may kinabukasan tong Pilipinas na to. Mag-invest tayo dito. Sayang, hindi tinuloy. Ngayon, ang tinuloy, yung programa ng mga dilawan. Ano yun? Manira nung nagdaang administrasyon. Programa ng dilawan yan. Programa ni Cory Aquino yan. Ano ang notable na nagawa ni Cory Aquino sa bansa? Wala. Pero bakit siya popular? Siniraan niya si Marcos. 6 years niyang siniraan yung matandang Marcos. Si Noynoy Aquino, bukod sa pagbabawal sa wangwang, meron pa po bang matinong nagawa sa Pilipinas? Wala. Anong ginawa niya ng 6 na taon? Siniraan lang si Gloria Macapagal Arroyo. Yun po ang tinuloy. Pwede tayong walang gawin, basta continuous na siraan natin yung mga Duterte. May mga vlogger naman tayo. Continuous na paninira sa mga Duterte. Huwag na natin pag-usapan sa Kongreso kung paano uunlad ng Pilipinas. Pag-usapan natin kung paano natin iugnay lahat ng problema natin sa mga Duterte. Sisihin natin ang Duterte, iligtas natin tong ating Pangulo, okay na yan. Yan po ang trabaho ng mga dilawan eh. Hoy, thank you very much kay Ma'am Ednalyn Moorcroft na nagbigay sa atin ng $13.99 Canadian dollars. Kaya ganyan po yung cycle. O ngayon, balik po tayo rito. Ito po ang hindi tinuloy. Yung friends to all, enemies to none. Ano po nagresulta? Ano yung sabi ng mga mangingisda? Buhat na naupo si Pangulong Marcos. Hindi na kami matino nakapangisda uli dyan. Kabuhayan, nasira po yung kabuhayan ng mga mangingisda natin, Pilipino. May alternative po ba? Nung sinasabi po yan ng mga mangingisda, ano po yung concern ng mga congressman na naroon? Kasama po si Richard Gomez. Ang concern nila natanggap nyo na ba yung ayuda? Akala ng mga congressman, no? Pag nakatanggap ng ayuda yung mga Pilipino, okay na sa kanila. Ano sabi nila sa ayuda? Ang ayuda, band-aid solution yan. Ang gusto namin makapangisda. Ngayon po, gumagawa tayo ng iba't ibang paraan para po masuplayan natin. Para masuplayan natin yung mga tao sa Masinloc. Masinloc. Ayungin pala. Yung mga sundalo natin sa Ayungin. Kada po magsusupply tayo, may problema. Either harangin tayo, bobomahin tayo ng kanyon, water cannon,
o makikipag-agawan yung mga incheck sa mga supply natin. Problema po. Dahil po yan, hindi natin tinuloy yung friends to all, enemies to what? Enemies to none. Wala naman tayong solusyon. Totoo po, kundina. Kinukundina. Ako po, kinukundina ko po yung China. Nakarami na tayong kundina eh. Thank you very much kay Evangeline A. na nagbigay sa atin ng $10 na pangkape. Nakarami na po tayo ng kundina. Pati ko, nakailang kundina na ako eh. Pero po, tignan nyo, may naputulan na ng daliri ngayon. Malala na ngayon. Sundalo na pinadadala natin no magsusupply. Inaakyat na yung bangka natin ayon dito sa ABS-CBN, TV Patrol. Ilang tauhan ng PH Navy na sugatan dahil sa agresibong aksyon ng China sa resupply mission patungong Ayungin Shoal noong Lunes. Sumampa rin ang tauhan ng China Coast Guard sa isa sa maliliit na bangka ng Pilipinas na may lulang sundalo. Ano po yan? Wala nang katapusan. Ikukundina ng lahat. Kukundina ng Navy, kukundina ng Coast Guard, ikukundina ng Pilipinas, kukundina ng DND. Panay lang po ba tayo kundina? Wala po ba tayong kakayahan lutasin? Tuwan-tuwa na ba tayo na naaawa sa atin yung ibang bansa? Nakikikundina, kinukundina ng mga, lalo na po ng mga malalayo sa atin. Yung mga European countries. Pero meron po bang kapitbahay tayo nagkukundina sa China? Baka kala nyo po, kumbaga sa atin, sa magkakapitbahay dito sa Southeast Asia, ano tayo ng Southeast Asia eh? Sakit ng ulo tayo eh. Sila very willing, ang tatapang po ng mga kapitbahay natin. Yung Vietnam, binobomba po sila, nakikipagbombahan po ang Vietnam. Pero hindi po sila to the point na binobomba nila yung China. Kasi binobomba sila eh. Pero hindi po to the point na makikipagdigmaan sa kanila. Yung Vietnam sa China. Panay tayo forma eh. No? Parang talagang, hindi ko po sinisisi yung Pilipinas, yung mga sundalo. Sumusunod lang po yung mga sundalo eh. Dapat po malinaw na po yung gagawin natin. Dalawa lang po yan eh. Makikipagbombahan tayo or makikipagdialogo. Alam nyo, magaling si Baste. Opo, pinopromote ko si Baste. Sana tumakbong senador. Magaling po siya. Sabi niya, the best, no? Ang the best na gawain natin dyan sa China. Makipagdialogo tayo. Thank you very much kay Crisostomo Ibarra. Wala nang magagawa si Marcos sa China eh. Tanga kasi inuna pa ang EDCA. Paano makikipag-usap pa ang China? Bangag kasi. Hindi Crisostomo. China sabi niya mag-usap tayo. Kaya talo tayo eh. Talo tayo kahit sa propaganda. Tayo na binobomba. Panalo pa rin sa propaganda yung China. Bakit? Sinasabi ng China, mag-usap tayo Pilipinas. Lutasin natin yung, tapos wala tayong dehinbokiki tayo sa hamon ng China na makipag-dialogo. Gusto
gusto ng China makipag-dialogue. Yun yung ano nila, yun yung pinalalabas nila sa kanilang mga statement. Tayo, pinalalabas natin sa statement, inaapi kami, binobomba kami. Alam niyo, walang bumibilib sa atin eh. Kala niyo ba bumibilib sa atin yung mga tao na binobomba tayo, wala tayong ginagawa? Hindi po nakakabilib yun. Sa una siguro na binomba tayo, nabigla tayo, wala tayong nagawa. Pero yung halos kada magsusupply tayo, binobomba tayo, wala tayong gagawin. Ang pangit po natin tignan. Lumalabas po, hindi natin kayang ipagtanggol yung teritoryo natin. Mas maganda pang sa bagay, kayo naman yan. Sole architect po eh. No? Pabiktim wala. Alam nyo po, sino yung kinukonvince natin na bumilib sa atin? Lahat po ng mga bansa na yan, mga bansang mananakop yan. Hindi po sila bilib sa mga... Sino po pinabibilib natin? Pinakamatapang ba? Sabi niya, bilib siya dahil consistent si Risa. Mahirap talaga, no? Sa pangalan pa lang, banban. Okay. Tignan nyo to. Lagi natin dinadama international community. Wala pong pakialam ang international community sa atin pag nagkagera. Pucha, yan na nga pinakamaganda nating halimbawa, yan ay Ukraine. Bibigay kami ng pera sa inyo, pero huwag kayong mag-expect na kami mismo makikipaggera sa Russia. Proxy war lang gusto ng mga yan. Asar din kami dyan sa China eh. Sige, isusumpa rin namin yan. Kinukundan namin ng China. Yun lang po ang kaya nilang gawin, kundin ng China. Ito ang malupit na ayaw nating paniwalaan. No? Ito po malupit. Sinabi na nga ni Scott Ritter, no? Ginagamit lang namin kayo. Ano pa po bang hindi malinaw dun? Ginagamit lang namin kayo. Kayo, hindi totoo na... si Pangulong Marcos Ferdinand, pag nagkagera sa China o pag nagkagera, hindi automatic na tayo'y sasamahan ng mga Amerikano. Kaaway nilang kalaban natin. Wala naman tayong kaaway. Kalaban po ng Amerika yung posible nating makagera. Kaya, di ba? Kaya po, thank you very much Crisostomo Simon Ibarra. Nakikipag-reach out si Marcos sa China through back channel pero nire-reject daw ng China. Talo talaga hanggang... Talaga. Nakikipag-reach out ng backdoor pero sinasabi ng China na gusto nila ng dialogue. Okay. Wala ang malinaw po dito, no, sa nagaganap na to, wala pong malinaw na posisyon. Wala po. Kasi ang huling sinabi ni Pangulong Marcos, wag tayo mag-escalate. Hindi nga tayo nag-escalate. Paano yan? Nag-escalate sila. Sila po yung nag-escalate. Anong gagawin natin? Yan lang po ang ating topic. Pwede na nating magbasa. Ngayon po kayo.